Aaminin ko na namimiss ko na siya at gusto ko na siyang makita. Gusto ko siyang bigyan ng chance pero natatakot ako. Paano kung maging malinaw na rin ang gusto niya? Ang gusto niya na iwasan ako. Palagi kong pinipigilan ang sarili ko na tawagan siya o i-text. Alam mo ba, Sunshine? Pabalik na daw si Chef ngayon. Masayang sabi ng kasama ko. Talaga? Tanong ko sa kanya. May kaba at kilig akong nararamdaman dahil sa wakas magkikita na kami ulit. At nang marinig namin na bumukas na ang pinto ng restaurant ay lumingon kami lahat. Nakangiti ako lumingon pero unti-unting nabura ang maganda kong ngiti habang nakatingin ako sa kanya. O mas mainam na sabihin na sa kanila. Game over na, Sunshine. Saad kong bigla sa sarili ko. Guys, meet our new chef, Miss Elena. Pakilala ni Chef Xavier sa kasama niya. Hi guys, mahinhina bati niya sa amin. Sigurado po ba kayo na new chef siya? Hindi niyo po ba new girlfriend? Nakangiti na tanong ni Chef Ray sa kanya. Son, malawak ang ngiti ni Chef Xavier. Ako naman ay yumuko na lang sa narinig ko. May kumirot sa puso ko. Ano bang laban ko sa maganda, mahinhin at isang chef na kagaya ni Alana? Congrats in advance, Chef. Bagay na bagay po talaga kayo. Saad pa ng isa sa mga kasama namin. Kayo talaga? Back to work. Sana ngayon sagutin niya ako para naman may jowa na ako. Dagdag pa na sabi ni Xavier. Ngayon ko lang din siya ulit narinig na tumawa kaya masasabi ko na masaya siya. Ako ang unang bumalik sa ginagawa ko. Hindi ko siya kayang makita. Kung pwede lang na maglaho na ako ngayon ay ginawa ko na. Pero mas iniisip ko ang trabaho ko. Kailangan ko ito para sa anak ko. Hindi pwedeng maging ganito na lang ako. Kaya simula ngayon ay kakalimutan ko ng feelings ko para sa kanya. Simula na magsimula ang trabaho ko ay hindi ko man lang siya sinulyapan. Ramdam ko minsan na may nakatingin sa akin pero ayoko namang mag-assume na siya. Hanggang sa oras na ng uwian ay ako din ang unang lumabas sa restaurant. Sunshine, pauwi ka na ba? Tanong bigla sa akin ni Chef Ray. Opo, Chef. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Sabay ka na sa akin. Okay lang po ba? Nakangiting tanong ko sa kanya. Oo naman. Mabilis na sagot niya sa akin. Okay po. Pagpayag ko. Bumaba pa siya at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse. Tinulungan din niya ako na ikabit ang seatbelt ko. Habang paalis kami, bigla ako napatingin sa loob ng restaurant. Nakita ko na nakatingin sa amin si Xavier. Sinalubong ko ang tingin niya sa akin. Pasalamat naman ako dahil nagsimula na magmaneho si Chef Ray. Habang nasa daan kami, nakikipagkwentuhan siya sa akin at masasabi ko na palabiro talaga siya. Sobrang gaan din ang pakiramdam ko sa kanya. Chef, maraming salamat po sa paghatid sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. You're welcome. See you tomorrow. Nakangiti pa na sabi niya sa akin. Kumaway ako sa kanya bago ko pumasok sa loob ng eskinita namin. Iba talaga ang ganda mo, Sunshine. Paiba-iba yung maghahatid sa'yo. Biglang sabi sa akin ni Rebby. Hindi ko siya pinansin at pumasok lamang ako sa loob ng bahay. Sa totoo lang ay bala ko nang umalis sa bahay na ito dahil naging tampulan ako ng chismis. Dahil sa kagagawan ni Xavier. Naging malandi na talaga ang tingin nila sa akin. Habang nagluluto ako may nag-uusap sa GC namin. Lalo na't nag-announce sa chef na may welcome party para kay Elena. Sorry guys, hindi ako sasama. Nagtipa ako ng chat. Ako mang isasan ko pa lang ay may chat ulit ang boss namin kaya binura ko na lang ang chat ko. Ang hindi sasama ay may deduction ng 1,000. Bawal ang KJ dito. Bawat isa ay nagsabi na sasama. Sorry po, hindi po ako makakasama. Kaltasan niyo na lang po ang sahod ko. Thank you po. Mabilis kong pinindot ang send button. Lahat sila'y binasa ang chat ko maliban kay Chef Xavier. Sayang naman, Sunshine. Pero alam naman namin na kailangan ka ng baby mo. Me too. Hindi ako sasama. Sabi ni Chef Ray. Uy, baka may date lang kayong dalawa kaya ayaw niyo sumama. Ni Chef Art. How I wish na meron nga. Sagot naman ni Chef Ray. Uy, may love team na pala tayo dito. Meron at bagay na bagay sila. Mahina lang itong mano ko. Hanggang ngayon patingin-tingin lang pero may pagtingin na sa maganda nating staff. Ni Chef Art. Tawa lang ang sagot ni Chef Ray. Ligawan mo na bago pa maligawan ng iba. Ni Chef Art. Binabasa ko lang ang mga chat nila. Bigla akong kinabahan nang makita ko na binabasa din ni Chef ang chat nila. Pero bakit ba ako kinakabahan? Hinayaan ko na lang sila at itinabi ko na ang phone ko. Bahala sila, basta ako hindi sasama. Maaga ako natulog dahil inaantok na ako.
Halos tumakbo na ako pagbaba ko pa lang sa jeep dahil late na ako. Ewan ko ba pero ang sarap talaga ng tulog ko. Hindi ko man lang namalaya ng alarm ko. Sunshine, kanina ka pa pinapatawag ni Chef sa office niya. Sabi sa akin ni Lala. Bakit? Hindi ko alam eh. Sige na, pasok ka na doon kaysa lalo pa siyang magalit sa'yo. Sabi niya sa akin. Kumatok ako ng 3 beses. Come in. Nang marinig ko ang boses niya, pumasok ako. Pero kaagad akong yumuko dahil naglalambingan pala silang dalawa. Chef, labas muna ako. Malambing na, sabi ni Alana. Sobrang lambing niya talaga na para siyang hindi makabasag pinggan. Magaling din siya magluto kaya total package na siya. Okay babe. Malambing pa na, sabi ni Chef. Kagad naman lumabas si Alana at kami nalang dalawang naiwan. Pinatawag niyo po ako, Chef? Tanong ko sa kanya. Nakita ko na nag-filed ka ng 3 days leave. Para saan ito? Seryosong tanong niya sa akin. Aasikasuhin ko po kasi ang enrollment ng mga kapatid ko. Lilipat din po kami ng bahay. Kaya maghahakot po ako ng mga gamit namin. Sagot ko sa kanya habang nakayuko ako. Bakit hindi ka nalang bumili ng bahay? Tanong niya sa akin. Hindi ko po kayang bumili ng bahay. I can lend you the money. Pwede mong bayaran buwan-buwan. Alok niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Ayoko po. Mabilis na sagot ko sa kanya. I insist. May bakante pa sa katabi kong unit. Yun na lang ang kunin mo. Don't worry, hindi kita pipilitin na bayaran agad. Maghihintay ako kung kailan mo matatapos. Sabi niya sa akin. Salamat po sa alok ninyo pero kaya ko po ito. Hindi ko po nais na magkautang lalo na po sa inyo. Sabi ko sa kanya bago ako lumabas sa opisina niya. Papautangin niya ako. Mas gusto ko na nga lang lumayo sa kanya tapos ngayon may paalok-alok pa siyang nalalaman. Ayokong tanggapin dahil magmumukha akong gold digger. Kahit pa sabihin na utang, saka baka milyones ang halaga noon. Nagtatrabaho ako na mabuti para sa amin at hindi para umasa sa iba. Hindi man ganoong kalaki ang sahod ko, ang mahalaga na bubuhay ko, mga kapatid ko at ang anak ko sa sarili kong pagsisikap. Sunshine, your sister is calling. Seryosong sabi sa akin ni Chef Xavier. Kagad ako lumapit sa kanya. Ibinigay naman niya sa akin ang phone niya kaya kinausap kong kapatid ko. Ate, pinapalayas na tayo dito. Bigla na lang pumunta may-ari ng bahay at pinapalas niya tayo. Ate, nandito kami sa may labasan ngayon. Umiiyak na sabi sa akin ng kapatid ko. Hintayin niyo ako at huwag kayong alas yan. Opo, ate. Sagot niya sa akin at ibinaba na ang tawag. Chef, sorry po pero kailangan ko pong umuwi. Pinapaalas na kami sa bahay na inuupahan namin. Paalam ko sa kanya. Ihatid na kita. Huwag ka nang tumanggi dahil kawawa ang baby mo kapag magtatagal pa tayo. Sabi niya sa akin. Naisip ko na tama siya kaya inayaan ko na lang siya. Pagdating namin sa labasan ay nakita ko ang kapatid ko at ang anak ko. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko ang sarili ko. Gusto ko rin makapag-usap sa may-ari pero umalis na daw ito. Doon muna kayo sa kondo ko. Biglang sabi sa akin ni Xavier. Tumingin ako sa kanya. Don't say no this time. Biglang sabi niya. Tumingin ako sa anak ko at sa mga kapatid ko. Tatanggapin ko ba o hindi? Tanong ko sa sarili ko. Tumingin ako sa dalawa kong kapatid lalo na sa anak ko. Naisip ko na hindi itong oras para magmatigas ako sa tulong niya. Kailangan ko ito ngayon na tatanggapin ko hindi para sa sarili ko kundi para sa pamilya ko. Chef, 3 araw lang kami sa'yo. Maghanap din ako na matutuluyan namin. Pupuntahan ko muna yung nakausap ko nung nakaraan. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Okay, hintayin muna natin ang van dahil parating na iyon para kakargahan ang mga gamit nyo. Sabi niya sa akin. Bunso, yan, kayo naman na magbantay kay Lucio. Ayusin ko lang mga gamit natin. Sige po ate. Pumasok muna kayo sa loob ng kotse para hindi kayo mainitan. Utos sa kanila ni Xavier. Sige po, Sir Chef. Pumasok sila sa loob ng kotse habang ako'y isa-isa kong inaayos sa mga gamit naming nakakalat. Pinipigilan kong umiyak pero may pumapatak talaga na luha sa mga mata ko. Mabilis ko naman itong pinunasan. Chef, doon na po kayo sa kotse niyo, mainit po dito. Sabi ko sa kanya. Hindi niya ako pinapansin at tinulungan niya akong isalansang ang gamit namin. May mga dumating para tumulong kaya naging mabilis ang pag-ayos namin. Nahihiya ako dahil inabutan pa niya ng pera ang mga tumulong sa amin. Salamat boss, pero ang laki po nito. Sakto na po sa amin ang pang soft drinks lang. Sabi na isang tambay. Okay lang, isama niyo na rin ang pantagay ninyo mamaya. Nakangiti na sabi ni Xavier. Nakatingin lang ako sa kanya dahil ang galing niya makisama. Kagad akong umiwas ng tingin dahil nahuli niya ako.
Nang matapos na ako sa ginagawa ko'y pumasok muna ako sa loob ng kotse para i-breastfeed si Lucio. Lumabas naman ang dalawa kong kapatid. Pumikit ako dahil biglang sumakit ang ulo ko. I'm sorry. Napadilat ako dahil bigla na lang nagsalita si Xavier sabay sara ng pinto ng kotse. Siguro'y nagulat siya sa nakita niya. Lihim naman ako napangiti dahil parang nahihiya pa ito. Nang dumating ang van ay agad kami bumiyahe papunta sa condo unit niya. Isinama din niya ang mga tambay sa amin para magbuhat ng mga gamit papunta sa unit niya. Nabangha ako nang makita ko ang condo unit niya. Malinis, malaki at higit sa lahat, maganda. Parang nakakahiyang tumira sa ganitong lugar. Parang gusto ko magpaalam na umalis na. Pinasok namin ang mga gamit namin sa kwarto na uukupahan namin. May lakad ako ngayon. Ikaw na bahala dito. Pwede mong pakialaman ng mga nasa kusina. Pero bawal ka pumasok sa silid ko. May mga snacks sa pantry at sa fridge. Biglang sabi niya sa akin, dito ka ba kakain ng dinner? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Hindi, may date kami ni Alana. Sagot niya sa akin, sige, mag-enjoy ka sa date mo. Labas sa ilong na sabi ko sa kanya. Mabilis akong tumalikod pabalik sa silid namin. Gusto niya sana na hiwalay ako sa mga kapatid ko dahil may isa pa raw na bakante sa silid pero ayoko naman na maging abusado kaya mas pinili ko na sama-sama kami sa isang silid lang. Malaki naman ito at malaki din ang kama kaya kasya na kami dito. Nakita ko mga kapatid ko na nakahiga sa kama at mukhang tulog na sila. Inilapag ko naman si Lucio sa kama. Binilang ko ang pera na meron ako. May 10,000 pa ako pero mukhang kailangan ko mag-cash advance sa trabaho. Dahil ang pera sana na meron ako ay para sa pambili ng mga kapatid ko ng gamit sa eskwela. Sa susunod na linggo pa naman, sana ang leave ko para maghanap ng maupahan. Isasakto ko sana dahil may sahod na ako noon pero mapapaaga naman ang paghahanap ko ng bahay. Napangiti na lang ako bigla dahil nakatulog din ang anak ko. Siguro'y sobrang lambot at sarap matulog sa kutso ng mga mayayaman. Lumabas na ako para sana magluto ng hapunan namin pero nagulat ako dahil sa chef ang nagluluto. Pero naisip ko rin na baka nagluluto siya na para kay Alana. Nasaan si Lucio? Biglang tanong niya sa akin. Tulog na siya. Ang bilis niyang makatulog ngayon. Sagot ko sa kanya at sinimulan kong hugasan ng mga ginamit niya sa pagluluto. Napatingin din ako sa orasan. 6:30 na pero bakit nandito pa din siya? Akmang kukunin ko sana ang rice cooker pero pinigilan niya ako. Don't touch that. Nakapagsaing na ako. Biglang sabi niya sa akin. Ganun ba? Magluluto na I already cook our dinner. Biglang sabi niya. Di ba may date ka? Anong oras na? Baka may late ka. Sabi ko sa kanya pero hindi ko kayang tumingin sa mga mata niya. Hindi na natuloy. Sabi niya sa akin. Nais ko pa sana na itanong kung bakit pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayoko naman na sabihin niya na interesado akong malaman. Hindi ko alam ang dapat kong gawin kaya mabilis na lang ako lumabas sa kusina para pumasok ulit sa silid namin. Dumiretso ako sa banyo para maligo. Gusto ko rin sanang subukan ng bathtub dito pero magastos lang sa tubig lalo na't nakikitira lang kami dito. Mabilis ang ligo lang ang ginawa ko. Ibinalot ko sa katawan ko manipis na tela na nandito sa banyo pero laking gulat ko paglabas ko dahil nakaupo si Xavier sa kama at tinatapik-tapik ang likod ni Lucio. Gusto kong tumakbong pabalik sa banyo pero para akong napako sa kinatatayuan ko. Nahihiya ako sa itsura ko lalo na't nasa harapan ko siya. Baka kasi iba pa ang isipin niya sa akin. Mabilis ako naglakad papunta sa bag ko na may lamang mga damit. Kumuha ko ng pamalit at kaagad na bumalik sa banyo para magbihis. Nahihiya ako sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag dahil paglabas ko ulit sa banyo ay wala na siya. Tulog pa rin ang tatlo at hindi ko alam kung makakakain pa ang mga ito. Sinubukan kong gisingin ng mga kapatid ko pero inaantok daw talaga sila. Kaya lumabas lang ako at inayaan ko silang matulog. Tulog pa rin ba sila? Tanong niya sa akin. Oo, ayaw nilang kumain dahil inaantok daw talaga sila. Sagot ko sa kanya. Okay, kumain na tayo. Anya sa akin. Tumango na lang ako bilang sagot. Umupo ako sa tabi niya pero nagulat ako dahil nilagyan niya ng pagkain ng plato ko. Chef, ako na po. Nahihiya na sabi ko sa kanya. Sorry. Sabi niya at nagsimula ng kumain. Pakiramdam ko yung awkward nito para sa amin dalawa. Halos hindi ko malunok ang kinakain ko kaya nang maubos ko ng pagkain sa plato ko tumayo na ako papunta sa sink. Hindi ba masarap ang pagkain? Bakit ang konti ng kain mo? Tanong niya sa akin. Masarap po pero busog na po ako. Sagot ko sa kanya habang naghuhugas ako ng kamay ko. Pero bigla ako nanigas sa kinatatayuan ko dahil naramdaman ko siya sa likuran ko kaya
Umikot ako para humarap sa kanya at sobrang lapit na mukha niya sa mukha ko. I can't take it anymore. Mahinang sabi niya. Ang alin po. Your lips. I want to taste it again. I want to kiss your lips. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung anong kalandian ang sumapi sa aking katawan. Ako na mismo ang humila sa kanya, tinalikan ko ang labi niya. Naramdaman ko na ipinulupot niya sa bawang ko ang mga braso niya habang tinutugon niya ang halik ko. Sobrang namiss ko ang labi niya pero kagad ko din siya itinulak ng mahimas-himasan ako. Sorry, Chef. Sabi ko sa kanya at akmang aalis ako. Not that fast, babe. Panindigan mo ako ngayon. Sabi niya sa akin. Panagutan mo ako. Sabi pa niya. Hindi ka buntis para panagutan kita. Wala sa sariling sagot ko sa kanya. Pero hinalikan mo ako. Parang bata na sabi niya sa akin. Bakit? Big deal ba sa'yo ang kiss? Naiinis na tanong ko. Oo naman. Loyal ako kaya bawal akong halikan lalo na kapag hindi naman ako kayang panagutan. Anya pa sa akin. Bakit? Noong inangkin mo ako, sinabihan ba kita na panagutan mo ako? Kay Alana ka nalang pumunta. Sabi ko sa kanya at mabilis kong tinanggal ang kamay niya sa bewang ko. Ikaw ang nag-umpisa kaya ikaw din dapat ang tumapos. Ang sabi mo sa akin, loyal ka. Thank you, kiss ko lang iyon dahil tinulungan mo ako. Wala ibang kahulugan iyon. May boyfriend na rin ako, pasensya ka na. Nakayuko na, sabi ko sa kanya. Naging tahimik ito at nang tumingin ako sa kanya ay halos matumba ako dahil ang sama ng tingin niya sa akin. You already have a boyfriend? Sino? Kailan pa? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Tanong ko din sa kanya. Ganyan mo ba ho kaayaw kaya nakipagrelasyon ka na sa iba? Tiimbagang natanong niya sa akin. Maang naman ako nakatingin sa kanya. Para akong hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya. Samantalang siya nga itong nakikipag-date na sa iba. Kaya lalaking tao pero ang drama. Kala mo naman may naging relasyon kaming dalawa. Bakit ikaw? Hindi mo rin naman ako gusto. May Alana ka na nga eh. Ewan ko ba pero para akong bata. Bakit nagsiselos ka ba? Parang natutuwa na tanong niya sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin. Bakit naman ako magsiselos sa kanya? Para kasing nagsiselos ka. Sabi pa niya na may malawak na ngiti. Tumingin lang ako sa kanya at hindi ako ngumiti. Hinayaan ko lang siya na matuwa pagkatapos ay nilayasan ko siya. Naiinis ako sa sarili ko dahil halatang nagsiselos ako. Pero syempre, hindi ko pwedeng aminin sa kanya. Ang rupok mo, ikaw pa talagang unang humalik sa kanya. Naiinis na sabi ko sa sarili ko. Sinampal ko ang bibig ko at sinabunutan ko ang sarili ko sa mga ginawa ko. Isipin mo na lang na thank you kiss iyon. Tama, thank you kiss lang iyon at wala nang iba. Isipin mo na bayad mo iyon sa pananatili ninyo dito ng 3 araw. Kumbinsi ko sa sarili ko. Hindi pa nga ako umaabot ng 24 hours pero eto ako ngayon may mga ginagawa na hindi ko naman dapat gawin. Kaya buo na ang desisyon ko. Bukas na bukas din ay hahanap na ako ng bahay. Hindi ko na kayang tumagal pa dito ng matagal. Mabilis akong lumabas para puntahan siya sa Salidia. Nagdadalawang isip ako kung kakatok ba ako o hindi. Ay, lalakang kabayo! Nagulat na bulalas ko dahil biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. May kailangan ka? Tanong niya sa akin. Nakabihis ito at halatang may lakad. Siguro'y matutuloy na ang date nila ni Alana. Kinakabahan ako na nahihiya sa gagawin ko. Wala ka bang balak na magsalita? Seryoso na tanong niya sa akin. Tumikhim muna ako para matanggal ang bara sa lalamunan ko. Para kasing nanunuyo nang makita ko siya. Ang gwapo ba naman kasi? Chef, pautang po. Nakapikit na sabi ko sa kanya. What? Pautang po. Sagot ko. Anong gagawin mo sa pera? Tanong niya sa akin kaya dumilat na ako para tumingin sa kanya. Idadagdag ko po para sa down payment ng bahay. Babayaran ko din po next week kapag nakasahod na po ako. Sabi ko sa kanya. Wala akong pera. Mabilis na sagot niya sa akin. Okay po. Pasensya na po kayo. Sabi ko sa kanya tumabi ako para makadaan siya. Dumaan naman siya at naglakad na papunta sa pintuan. Masyado kaya ito nagmamadali na umalis dito. Sabi niya pa bago siya lumabas sa pinto. Napalabi na lang ako. Medyo napahiya ako pero naiinis din ako ng konti. Hindi kasi kapanipaniwala na wala siyang pera. Ayaw lang talaga niya akong pahiramin. Siguro kuripot siya. Bahala na nga. Try ko na lang na manghiram bukas sa iba kong katrabaho. Nakakayaman pero susubukan ko. Bumalik na lang ako sa silid namin para magpahinga na. Sobrang lambot ng kama at para akong dinuduyan.
Unti-unti bumibigat ang talukap ng mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong ginapi ng antok. Bigla ako napamulat dahil may naririnig akong ingay mula sa labas ng silid kaya wala sa sariling lumabas ako. Natigilan ako dahil may mga kasama sa Xavier at nagiinuman sila. What the hell? Galit na sabi niya sabay tulak sa akin papasok sa loob ng silid namin. Sorry, hindi ko alam na may mga kasama ka. Nakayuko na sabi ko dahil alam ko na galit siya dahil nastorbo ko sila. Next time huwag kang lumabas na ganyan na suot mo. You're not wearing bra? Galit na sabi niya sa akin. Kaagad ako napatingin sa dibdib ko at tama siya. Wala ako suot na bra. Nakasanayan ko na kasi na hindi mag-bra tuwing natutulog ako lalo na't nagpapa-breastfeed ako kay Lucio. Sorry, mahinang sabi ko sa kanya. Ano na bro? Uwi na ba kami? Tawag sa kanya ng mga kaibigan niya. Stay here at huwag kang lalabas kung ayaw mo na parusahan kita. Seryosong sabi niya sa akin bago siya lumabas sa silid. Napaupo na lang ako sa sahig. Sobrang nakakaya talagang ginawa ko. Bakit ba kasi ako lumabas? Naglakad ako papunta sa may pintuan. Gusto ko kasing marinig ang sasabihin nila. Medyo curious ako at talagang umaandar ang pagiging chismosa ko. Ang lupit mo, chef. May babae ka pala dito sa unit mo. Natatawa na sabi ng isa sa mga kainuman niya. Ang ganda, talatang bata pa. Empleyado ko lang siya. Tinulungan ko dahil bigla silang pinaalis sa inuupahan nila. Sagot naman ni Xavier. Magkung anong kumirot sa puso ko sa narinig ko mula sa kanya pero tama siya. Empleyado niya lang ako. So, pwede ko pala siyang ligawan? Narinig ko na tanong ng isa sa mga kasama niya. Hanap ka na lang ibang single. Baka mamaya lokohin mo lang, kawawa naman. Lalo na't single mom siya. Sagot ni Xavier. May mga nakadate na ako single mom. At sa totoo lang, ang hot kaya ng mga single mom. Hindi ko type ang mga babaeng may anak na. Biglang sabi ni Xavier sa mga kaibigan niya. Alam namin dahil ikaw ang pinakamatinig sa ating lahat. Lahat ng mga nakakadate mo, mga model at beauty queen. Natatawa pa na sabi ng isa sa kanila. Mas lalo ko nasaktan sa sinabi niya. Ngayon ko na patunayan na naaawa lang pala talaga siya sa akin at hindi talaga niya ako type. Pinaglaruan lang niya ako at isinali sa mahabang listahan ng mga babae niya. Hindi ko na kayang marinig ang usapan nila kaya mabilis akong pumasok sa loob ng banyo. Umupo ako sa may sulok at tahimik na umiiyak. Sobrang nasaktan ako dahil sa kanya pa talaga nanggaling ang mga salitang iyon. Umasa kasi ako na totoong nagustuhan din niya ako kahit na ganito lang ako. Kaya tama na, Sunshine. Kalimutan mo na talaga siya dahil masasaktan ka lang. Kailangan mo nang tanggapin na hindi ka kamahal-mahal at walang saseryoso sa'yo. Sad ko sa sarili. Nang matapos ko nang ilabas ang sama ng loob ko, lumabas na ako sa banyo pero laking gulat ko dahil nakaupo siya sa may couch. Nagtama ang mga mata namin pero akong unang umiwas. Hindi ko na gusto na ginawa mong paglabas kanina. Biglang sabi niya sa akin. Ako rin. Hindi ko rin nagustuhan ang mga sinabi mo. Mga salitang gusto ko sabihin sa kanya pero pinigilan ko ang sarili ko. Sorry. Hindi ko sinasadya. Bigla kasi ako nagasing. Sabi ko sa kanya, next time kapag may narinig kang maingay, manatili ka lang dito. Sabi pa niya ulit sa akin, sorry, hindi na mauulit. Aalis din kami bukas. Pasensya ka na. Hindi dapat kami nandito. Sabi ko sa kanya, bukas? Nakakunot ang noon na tanong niya sa akin. Oo, ayoko kasi maging pabigat sa'yo. Alam ko na kawawa ko pero sana huwag mo na maipangalandakan sa iba na kaawa-awa ako. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. I'm sorry, babe. Let me explain. Lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. Wala kang dapat na ipaliwanag. Sige na, magpapahinga na ako. Kung okay lang sa'yo. Sabi ko sa kanya, tumalikod na ako. Nagunahang pumatak ang mga luha ko pero bigla ko naramdaman na pumulupot sa bewang ko mga braso niya. I'm sorry sa mga nasabi ko. Ginawa ko lang iyon kasi... Please, lumabas ka na. Sabi ko sa kanya. Hindi ako lalabas dito hanggat hindi tayo nagkakaayos. Sagot niya sa akin. Wala tayong dapat ayusin kasi wala naman tayo. Sabi ko sa kanya. I love you, Sunshine. Kaya ko lang nasabi iyon dahil hindi ko kayang aminin na mahal kita. Na binabaliw mo ako palagi. Kasi alam ko na hindi mo ako magugustuhan. Mahina na sabi niya pero malinaw kong narinig. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Kung dapat ba na paniwalaan ko ang sinabi niya.
lasing ka lang at hindi mo alam mga sinasabi mo. Sabi ko sa kanya dahil hanggang ngayon masakit pa rin sa akin ang narinig ko kanina. Sapul na sapul talaga ako sa mga sinabi niya sa mga kaibigan niya. Alam ko na may katotohanan pero masakit talaga lalo na kapag ang taong gusto mo ang nagbitaw ng mga ganoong salita. Babe, bulong niya sa tanga ko. Chef, huwag mo nang gawing mahirap ang sitwasyon nating dalawa. Tanggap ko naman na walang saseryoso sa isang katulad ko na single mom. Kung balak mo lang akong paglaruan, wag na. Hayaan mo na lang ako kasi gusto ko maging totoo sa'yo. Gusto kita pero nang bumalik ka nawala na ako ng pag-asa na baka sakaling seryoso ka sa akin noon. Pero may iba ka ng gusto, may alana ka na tapos ngayon narinig ko mismo sa'yo na kaawa-awa ako at hindi ka magkakagusto sa katulad kong single ma'am. Umiiyak na pag-amin ko sa kanya. Babe, I'm sorry. Sinabi ko lang iyon para mawalan sila ng interes sa'yo. Madamot ako at gusto ko itang ipagdamot dahil akin ka lang. At si Alana, huwag mo na ituloy pa. Maawa ka naman sa feelings ko. Sabi ko sa kanya habang sinisinok na ako sa pag-iyak ko. Para akong bata sa ikinikilos ko sa harapan niya. Paano naman ako? Parang bata na tanong niya sa akin. Doon ka na sa Alana mo. Naiinis na sagot ko sa kanya at pilit na inaalos ang braso niya sa bewang ko. Ayoko sa kanya. Ikaw lang ang gusto ko. Bulong niya pa ulit sa tenga ko. Tigilan mo nga ako. Lumabas ka na doon. Pagtataboy ko sa kanya. Pero nagulat ako dahil bigla na lang niya akong binuhat kaya napatingin ako sa kanya. Kung ayaw mo na angkinin kita sa harapan ng mga kapatid mo at ng baby natin, huwag mo kong tatarayan. Nakangisi na sabi niya sa akin. Ibaba mo nga ako dahil baka magising ang mga bata sa ingay mo. Sabi ko sa kanya. Ibababa kita kapag sinagot mo na ako. Nakakainis ka. Paano kita sasagutin kung may jowa ka ng iba? She's not my girlfriend. Alana's my cousin. Sabi niya sa akin na ikinagulat ko. Cousin? Nanlaki ang mga mata ko habang nagtatanong ako sa kanya. Yeah, she's my first cousin. Anak siya ng tita ko. Natatawa pa na sagot niya sa akin habang karga niya akong palabas sa silid namin. Pero nakikipaglandian ka sa kanya. Nakanguso pa na sabi ko sa kanya. It's part of our plan. Ayaw mo kasi sa akin kaya napilitan pa akong gumawa ng script ko. Naging artista patuloy ako. Tiniis kong hindi magpakita sa'yo sa loob ng 2 linggo. Mahal kita at kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Malabing na sabi niya sa akin. Pero hindi mo type ang katulad ko ni single mom. Sabi ko pa sa kanya. Hindi ko nga type. Kasi mahal ko na. Nakangiti na sabi niya sa akin. Mahal daw. Mataray na sabi ko sa kanya. Bakit gumaganda ka lalo kapag nagtataray ka? Shit, 2 weeks lang ako nawala, may boyfriend ka na. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Sabi niya sa akin. Ayoko nga. Sagot ko sa kanya. Sino ba yan? Si Ray ba? Tanong niya sa akin. Secret. Nakangiting sagot ko sa kanya dahil halatang naiinis na siya sa akin. Mahal mo ba? Tanong niya sa akin. Oo. Mabilis na sagot ko sa kanya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Akbang ibababa niya ako pero mas kumapit ako sa laag niya. Tumingin siya sa akin at gusto kong tumawa ng malakas dahil kahit nakasamangod siya, gwapo pa din siya. Mag-move on na ako kaya bitiw. Sabi niya sa akin. Kahit nakasamangod ka, ang gwapo mo pa rin. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kahit gaano ako gwapo, hindi mo naman ako mahal. Parang bata na sabi niya sa akin. Sino ba nagsabi na hindi kita mahal? Ikaw nga itong pinagsiselos ako kaya nag-invento patuloy ako na may boyfriend ako. Nakita ko ang gulat sa mukha niya kaya napangiti ako lalo sa reaksyon niya. Anong sabi mo? Mahal mo ako? Tanong niya sa akin. Oo, mahal kita kaya lang ano? May tampo pa ako sa'yo. Sa kaligawan mo naman ako. Hindi porkat gwapo ka, ay tayo na agad. Sabi ko sa kanya pero ang sara ulo'y tumawa lang. Ligaw lang pala eh. Liligawan kita kahit pa araw-araw kung gusto mo. Sabi niya sa akin. Yabang, bakit? Miniligawan ka na ba dati? Tanong ko sa kanya. May nakita ko lungkot sa mga mata niya. Pasensya ka na. Alam ko naman na naliligaw ka na dati sa iba. Sabi ko sa kanya.
Naalala ko kasi ang sinabi nila sa akin noong bago pa lang ako sa restaurant. Sinabi nila na may minahal ito at ikakasal na dapat ito sa kasintahan niya. At narinig ko rin mula sa mga katrabaho ko na namatay na ang dati niyang kasintahan na si Mary. Bakit ka nagsusorry? Nakangiti na tanong niya sa akin. Kasi bigla ka nalang nalungkot. Mukhang nawala na ang kalasingan mo. Sige na, matulog na tayo. Sabi ko sa kanya at bumitaw na ako sa kanya. Aalis ka pa rin ba dito? Tanong niya sa akin. Oo, kaya pautangin mo na ako. Pabiro na sagot ko sa kanya. Wala akong pera. Mabilis na sagot niya sa akin. Ayaw mo lang ako umalis dito eh. Sabi ko sa kanya. Ayoko talaga. Gusto ko nga na kasama ka forever. Sabi pa niya sa akin. Pautangin mo na kasi ako. Ang kuripot mo naman. Sabi ko pa sa kanya na ikinakulot ng noon niya. Hindi ako kuripot. Kaya kitang pautangin pero hindi ako nagpapautang sa alam kong iiwan ako. Depensa pa niya sa sarili niya. Magbabayad naman ako. Nakangising sabi ko sa kanya. Kahit bayaran mo pa ako, hindi pa rin kita pauutangin. Kahit bayaran kita ng... Alam mo na. Pabiro pa na saad ko sa kanya. Nakita kong gumalaw ang Adam's apple niya kaya alam ko na gets niya agad ang sinabi ko pero wala naman akong balak na gawin iyon. Nagbibiro lang ako. Tanggap ko na hindi niya ako pauutangin. Nahiya lang talaga ako na tumagal pa kami dito sa unit niya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil bigla na lang nawala ang lahat ng tampot inis ko sa kanya. Ganito talaga siguro kapag mahal mo na. Masaya din ako dahil hindi pala totoo na nililigawan niya si Alana dahil pinsan niya ito. Pinagsalosan ko patuloy siya. Babe, pwede mo na akong bayaran ngayon. Biglang bulong niya sa tenga ko. Ang galing mo rin, hindi mo pa nga ako pinapautang pero maniningil ka na. Natatawa na sabi ko sa kanya. Advance payment dapat? Nakangisi pa na sabi niya sa akin sabay hapit sa bewang ko. Kaya nagkatinginan kaming dalawa.